makikita nyo naman kung saan kinuha yung design niya. Para at least iwas putik na rin. May nakalagay dito na Oja. Nilagay nila dito yung cover ni Aerox. Marami kasi nagsasabi mga mates, no, na naka-ABS daw itong CE. What's up mga Mex? Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito gagawa naman tayo ng panibagong video. Maghahanap kayo ng motor na babagay sa iyo, motor na kaya mong i-installment, di ka mahirapan tuwing monthly, at motor na kaya mong i-cash. Ngayong araw na ito mga Mex, nandito tayo sa Motorstar Pasak, Lapu-Lapu, Cebu City. Kanina mga Migs, no, ay pauwi na sana tayo. Napadaanan naman tayo dito sa Motorstar Pasak, Lapu-Lapu, dahil nga may nakita tayo dito na Easy Ride 150N na puti. Naman ng mga Mex na may mga review na tayo dyan ng Easy Ride 150N, pero may mga nag-pin kasi sa akin na gusto nila ulit na feature natin itong si Easy Ride 150N. So hindi na natin to i-review ng mga malalim talaga mga Mex. Yung mga basic lang talaga na review, yung kung ano na talaga yung makikita natin sa motor na ito, kung ano lang talaga yung nagagandahan natin sa motor na ito. Kaya tara mga Mex, samahan niya ako. Mga Mix, no, hindi to review na titingnan natin yung mga specs niya talaga or kung mga ano ba dyan, mga etc. So ngayon mga Mix, yung mga basic na talaga kung ano yung unang nakikita mo dito sa Easy Ride 150N. So unahin muna natin mga Mix dito sa kanyang headlights. Dito pa lang sa kanyang headlights mga Mix ay sigurado na ma-track ka na talaga kapag ito yung dumaan sa kalsada, no? Dahil dito po meron na siyang LED na parang kilay, diba? Walang uso na ngayon ito sa mga scooter ngayon kagaya ni Honda Click, tapos itong si Aerox na bago, meron na ng kilay. So marami na malabas ng mga scooter na may mga ganitong design. Pagdating naman mga sa kanyang headlights, siyempre lahat po yan ay naka dual headlights, full LED na po yan. Kahit po dito sa kanyang signal lights ay LED na rin po yan. Hindi na po ito bulb type mga Mix, no? Pagdating naman po sa features ng kanyang front brake mga Mix, marami kasi nagsasabi mga Mix, no, na sabi nila ay naka-ABS daw itong si Easy Ride 150N. Pero hindi po mga Mix, dahil si Easy Ride 150N ay gumagamit lang po ng magnetic speed sensor. So yung nakikita nyo mga Mix na ito,
na akala nyo ay naka-ABS, pero hindi po ito ABS. Ito po ay ang magnetic speed sensor. Yan. So, meron siya dito ng mga wiring. Yan, papunta yan doon. So maganda rin po yung kanyang front disc brake. Tapos mga mix, pagdating naman sa kanyang footstep, ito, ayan. So maganda rin po dito. May cover pa yan, no? Pero yung mga nakikita ko kasi sa mga vlog mga mix na yung version 1 na NMAX ay pasok po dito. Kung may mga gusto kayo na i-upgrade dito, ay yung advice ko sa inyo ay yung mga pwede mailagay kay NMAX na version 1 ay pwede po dito mga megs. Tapos mga megs, no, pagdating naman sa kanyang fairings mga megs, ay hindi na po gumagamit si Motorstar ng mga low quality na mga fairings. So mga megs, kapag sa video kasi parang hindi nyo masyadong ma-appreciate yung ganda. Pero kapag nakita nyo talaga siya sa personal, ay doon po magsisimula ang yung paghanga sa Maxi Scooter. I don't really know what comes next, I'm just doing. Siyempre yung kanyang footrest, yan, na tulog mga megs. Siyempre mga megs, kinagandahan dito kay Easy Ride 150N dahil meron pa rin siyang kickstart. Alam naman natin na yung mga ibang scooter ngayon na nag-upgrade ay wala nang kickstart dahil na nagbe-base na sila sa battery. So ito mga megs, kapag nagka-aberya ka sa mga long ride mo ay wala pong problema dahil meron po itong kickstart. Tapos dito naman mga megs, no, yung parang yung 3D emblem nila ay nakikita ko kasi sa mga vlog na natatanggal to. So siguro mga megs, yung advice ko naman sa inyo, no, kung matanggal man ito ay tanggalin nyo na lang, no? Kasi parang sorry Motorstar, pero parang minadali yung pagkalagay nito eh. Kita nyo, ito yung square nya. Pero yung letter R dito, pasok sa square. Tapos may space pa dito. Tapos itong M, yan o. Nandito, ito yung lining ng square. Hindi man lang siya naipasok. So, parang minadali. So, para sa akin, pwede rin na tanggalin nyo lang. Tapos ito yung filter nya. Tapos ito naman yung kanyang rear suspension. Pagdating naman dito sa kanyang tail lights ay gumagamit rin ito ng LED. Dito, yan. Punta naman tayo dito sa kanyang mga switch mga megs. So, siyempre meron ditong idling stop. Tapos yung dito mga megs, no, yung switch niya ito ay pwede mo po mapatay yung ilaw mo sa araw. Siyempre to save battery na rin. Tapos ito yung power niya. Tapos dito may maliit siya na logo na Motorstar. Tapos ito naman yung kanyang high and low niya. Tapos yung signal lights niya, left and right. Tapos yung kanyang horn. Tapos ito mga mix, oh, yung dito naman, ito naman yung kanyang pass switch. Yan. Siyempre yung kanyang switch ay naka-standard pa rin, no? Hindi siya keyless or hindi siya naka-smart key. Tapos dito naman yung kanyang gas tank. So yung simple mga megs, yung gas tank dito mga megs ay 6.6 liter. So mahaba-haba na rin yung biyahe na yun mga megs. So malayo na yung mga pupuntahan mo nun. Tapos mga megs, no, para naman sa ating mga long ride ay mayroon na siyang 12 volts na charger port, no. So nakikita nyo yung ilaw na yan. Diyan nyo po pwede i-charge yung cellphone nyo. Tapos mga megs, no, napansin ko dito na isa lang talaga yung side pocket niya. So dito wala siyang butas dito, no. Close po yan. Dito lang talaga yung side pocket niya. Malalim naman siya mga megs. So isang mineral na tubig ay kasya po. Yung maliit lang ha. Saka yung cellphone nyo ay sigurado safe po yan. Hindi ko lang alam kung may nakakapansin dito. Yan. Pero ito, maganda yung dito mga megs dahil yung skin niya dito, hindi siya yung skin na makinis. Ano siya, magaspang siya.
So yung kagandahan nitong mga Megs, dahil hindi siya glossy, so iwas gasgas siya. Dahil nga nakikita ko sa ibang mga maxi scooter na or sa mga scooter ay yung dito nila mga Megs, no, or ito yung tinatawag nila na gulay board, ay makinis po yung kanyang yung cover o yung kanyang appearance. Pero itong mga Megs ay hindi, no, magaspang siya. So iwas siya sa mga gasgas. Siyempre hindi naman to gulay board eh. Ina-example ko lang sa mga scooter na may gulay board. So yeah, yan mga Megs. Pagaling naman sa kanyang upuan, so maganda rin yung kanyang quality ng kanyang upuan mga Megs. Tapos dito ay may design siya na Motorstar. So ito yung kanyang underseat capacity mga Megs. So dito naman is yung kanyang battery, lagay ng battery. Tapos maganda sa kanyang upuan dahil meron na siyang spring dito sa loob. Kaya siyempre hindi siya bigla tumatakip. Kagaya na rin sa ibang mga scooter. Ito naman yung kanyang sa lock ng kanyang underseat. Tapos yung sa kanyang grab bar naman mga Megs, no? Okay naman yung quality ng kanyang grab bar. Matibay naman siya. Maganda siya mga Megs. Siyempre mga Megs, sa kanyang underseat storage mga Megs ay hindi po talaga kasya yung full face helmet. Half face lang talaga yung kasya dito. Natin naman mga Megs sa kanyang digital meter panel ay siyempre nakikita nyo naman kung saan kinuha yung design niya. Siyempre sa version 1 na NMAX ni Yamaha. Dito naman yung kanyang mga reset. Yan, yung dalawa na yan. Post mo lang yan para mag-reset yung mga timer dyan. Or kung yung mga ano mo, yung mga basta, mga etc. mga Megs. So, hindi natin ito ma-open mga Megs dahil wala itong battery. Siyempre, nandyan yung mga kanyang mga fuel gauge, tachometer, mga speedometer. Nandyan na po, kompleto, recados mga Megs. Natin naman sa kanyang brake mga Megs, no? Yan, okay naman yung kanyang quality. Siguro kung may mga pagka-extra income na kayo ay pwede nyo ma-upgrade to. Siyempre mga Megs, no, naka-disc brake yung kanyang rear brake. Tapos kita mo naman yung kanyang muffler, no? Yung muffler niya na makaangas. So malapad din yung kanyang tapaludo sa likuran. So sigurado na hindi talaga ito maano sa putik. Safe na safe sa putik mga Megs dahil malapad yung kanyang tapaludo sa likuran. Tapos yung dito naman sa harapan, yung ibang mga Megs, no, ay nilalagyan nila ng extra dito para at least iwas putik na rin. So kayo mga Megs, depende sa inyo kung lagyan nyo or hindi. Pero para sa akin parang mas maganda na lagyan nyo pa ng extra. Mas maganda rin yung kanyang signal lights dito. Tapos dito mga Megs, no, kung makikita nyo, no, hindi kasi kita ba, may nakalagay dito na Oja. Siguro Oja, siyempre China brand. So ibig sabihin yung mga piyesa nito ay galing talaga sa China kasi may nakalagay dito na Oja. Yan, CC. Hindi siya kita mga Megs yan, no? Kita siya, may nakalagay siya na Oja. Pero sa mga nakikita ko naman ng mga Megs sa mga vlog, no, ay okay naman yung performance ni Acer Ride 150N. So wala pa naman akong may nakita sa vlog or sa YouTube na kaproblema sila sa kanilang Acer Ride 150N. Siyempre ano pa rin siya, no, air cooled. Ito yung fan niya. May nakita ko doon na nilagay nila dito yung cover ni Aerox. So siyempre ginawa na ng paraan yun kung paano nila may lagay. Kaya kung may mga Aerox kayo dyan mga Megs na pang cover dito ay pwede nyo may lagay dito. Siyempre yung available nila dito mga Megs na Motorstar Pastak, Lapu-Lapu, Cebu ay puti lang po na Acer Ride 150N. Si puti na glossy white na napakaganda, na napakalinis tingnan.
Tapos mga megs, no, dito po sa Rosie, dito mga megs sa Motorstar, Basak, Lapu-Lapu, may mga available din po siya dito na Star X 175. So meron sila dito na blue tsaka black. Tapos meron din sila dito na Star X 125. Nagustuhan ko dito mga megs sa Star X 125 dahil tingnan yung mga megs yung kanyang headlights. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung nakikita ko? So ito mga megs, no, hindi ko lang alam kung umiilay yan kung gabi. So maganda yung kanyang headlights mga megs. Napaka-angas, napaka-macho. Tapos shout out sa'yo pare. Alam ko pagod ko talaga kagabi. Ito rin yung available nila dito na GSX 110cc siyempre mga megs. GSX, so yung available dito is orange lang. Tapos yung ito naman, meron sila dito na Idol 110. Yung available lang nila dito is pula. Idol na pula. At syempre mga megs, meron din sila dito na Nissan sa 110cc. Tapos meron din na pula. Tapos ito rin Idol. Saka rin, mga Idol na yun mga megs. Saka yun, Whale 125R available. So yun mga megs, no, kung gusto niyo ng mga Acer Ride 150N, punta lang po kayo sa mga malapit na mga Motorstar sa inyo. Tapos check nyo lang po. Pero para sa akin mga megs, wag na kayong magduda kay Acer Ride 150N dahil para sa akin ay sigurado talaga na okay talaga yung kanyang quality. Kaya naman natin sila ng chance mga megs, no. Hindi naman habang tumatagal hindi maganda yung mga quality nila kagaya ni Rosie o ito si Motorstar. So bigyan nyo naman sila ng chance na may i-prove sa inyo na karapat-dapat din sila na tangkilikin. So yun mga megs, no, bago matapos yung ating vlog for today ay shout out po muna kay Brian Tuwala, Aldren Grava, Laganas, Meljun, tsaka kay Biyahe ni Bahal TV. So, shout out po sa inyo mga megs at maraming salamat po sa palaging pag-suporta sa mga vlog natin. So, shout out po sa inyo. Maraming salamat po ulit sa mga empleyado ng Motorstar dito sa Basak, Lapu-Lapu, Cebu. Shout out po sa inyo ulit. Maraming salamat po dahil pinayagan nyo ako na mag-vlog dito sa inyong branch ulit. Thank you po. So, yun po mga megs. If nagustuhan nyo po yung video ko, please do like, share, and subscribe. At para ma-update ko kayo sa mga next video ko, please pakipindot lang po yung may huwagang kampana natin dyan para sa notification. So, hanggang dyan na po mga megs. Thank you and God bless. Stay safe, ride safe. Wait lang. Adios.